Pwede ba namin malaman ng kwento? Bakit ano nangyari? Ayaw niya daw po panagutan yung anak niya. Sabi niya po sa akin, hindi niya daw po siya anak. Ayaw niyang panagutan. Bakit daw? Kasi hindi daw niya po anak. Kasi po gusto niya kaming uwi dun sa bahay nila. Wala silang kuryente. Tapos nananakit siya. Pinipilit niya ako. Ipagtalik sa kanya na kapag di ko gagawin na hawakan yung ano niya, mananakit siya. Sasabunutan niya ako. Sasaktan niya ako. Dapat kinausap mo, in-explain mo sa kanya na hindi pa pwede kasi kapapanganak pa lang. Paano hindi niya po maintindihan? Mas matanda pa nga po siya sa akin. Sinabi mo naman. Ilang taon ba siya? 20 po. 20. Ikaw 15. Ano po, parang hinaharas niya po ako kasi andyan lang kami dalawa. Nakahiga ng anak ko, natutulog to, pinapaan dede ko. Tapos yung papa niya, pagdating dito sa bahay namin, aayain ako, makipagtalik po. Tapos kapag hindi po mapagbigyan, ganun na lang po yung gagawin niya. Nananakit siya, tapos kinukonsinti pa ng mama niya. Tapos ngayon, tumakbo siya, pumunta na siya ng Olongga po. Papakita niya sa mga ano niya na matino siyang lalaki. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Mga kababayan, sa araw na ito, mayroong inilalapit sa atin na kabarangay natin. Isang 15 years old, ayon sa taong lumapit sa Team Daddy Frankie. Bagamat hindi ko pa alam kung ano ang kwento ng kanyang buhay, sama-sama po tayo at alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. May aso. Hello ate, magandang hapon. Ayan, pwede ba may... Ay, nagla-lunch kayo? Anong ulam mo? Toyo. Ay, bakit? Pwede bang makausap ikaw? Pero mas maganda siguro tapusin muna yung kain mo. Ha? Okay lang? Pwede bang tumabi sa'yo? Burong ka konti doon, te. Para maganda, dito na lang ako. Okay lang? Doon kayo? Ayan. Pera usog, baby. Ilang buwan na yung baby mo? 1 month. Okay lang, idikit ko sa itong mic. Okay. Anong pangalan mo, anak? Ella po. Ella. Ena, halos hindi ko marinig boses mo. I-volume natin number 2. Ilang taon ka na pala? 15 po. Ina, 15 years old. Apo. Tapos anak mo yan. Apo. 1 buwan pa lang. Apo. Bakit ang aga mong nag-asawa? Nadala po sa tips. Nasaan ang asawa mo? Iniwan na po kami. Ay, iniwan. Bakit? Pwede ba namin malaman ng kwento? Bakit ano nangyari? Ayaw niya daw po panagutan yung anak niya. Sabi niya po sa akin, hindi niya daw po siya anak. Ayaw niyang panagutan. Bakit daw? Kasi hindi daw niya po anak. Paano nangyari yun? Bakit niya sinabing hindi niya anak? Paano ba kayo nagsimula? Yung mag-boyfriend pa po kami. Nung nag-aanap pa po kami. Nung ano po kasi, ganyan, sabi niya sa akin, nag-ano na po kami noon, nagli-live-in na po kami, tapos nananakit siya. Nagli-live-in kayo. Opo. Tapos, gaano kayo katagal nag-live-in? Tagal-tagal na rin po, mga Tapos, ngayon po na nabuntis ako, sinabi niya po na hindi niya anak, hindi daw niya ito papanagutan kasi hindi daw po sa kanya. Tapos yung mama niya, dinuro-duro pa ako dito sa pamamahay namin. Sabi, kapag may nangyari sa anak mo, ikaw lang sisisihin namin. Sabi niya sa akin. Kasi po gusto niya kaming uwi dun sa bahay nila. Wala silang kuryente. Tapos nananakit siya. Pinipilit niya ako ipagtalik sa kanya na kapag di ko gagawin na hawakan yung ano niya, mananakit siya. Sasabunutan niya ako. Sasaktan niya ako. ano, pinipilit ka niyang? Makipagtalik. Kasi
Siyempre po, kakapanganak ko pa lang tapos gagawin niya sa akin yun. Parang hayop yung ginagawa niya sa akin. Parang hindi siya tao. Tapos ganun, humihingi ako sa kanya ng panggamot ng anak namin. Ayaw niya magbigay. Sabi niya, bahala daw kami dito sa bata. Di niya na daw sustentuhan. Wala na daw silang pakialam. Pati yung lahat sila wala na daw pa silang pakialam sa anak ko. Kaya po ngayon ang gagawin ko na lang po. Kakayanin ko po kahit wala na lang po sila. Minahal ko naman po siya ng totoo pero siya lang po yung hindi nagmamahal sa akin ng totoo. Pati nga po nung buntis ako, nananakit siya. Kahit maraming tao, hinihila niya ako kahit na tatama yung mga ulo ko kung saan. Parang pinapaya niya ako, di porket nandun ako sa poder nila. Di porket tinitiis ko lahat. Kasi nahihiya ako sa magulang ko. Pero wala, bumalik ako dito sa poder ng mama ko kasi di niya kami kayang buhayin. Kasi sasabihin niya sa akin, may mga lalaki ako. May iba pa ama neto, yung ex ko daw yung ama neto. Kaya nasasaktan po ako na bakit ganun. Siya na nga yung binigyan. Siya na nga yung minahal ng todo, pero bakit ganun pa yung ginagawa niya sa akin. Pero ang pinaka hindi maganda doon, yung sinabi mo nga kapapanganak mo pa lang, tapos gusto niya. Dapat kinausap mo, in-explain mo sa kanya na hindi pa pwede kasi kapapanganak pa lang. Paano hindi niya po maintindihan? Mas matanda pa nga po siya sa akin. Sinabi mo naman. Ilang taon ba siya? 20 po. 20. Ikaw 15. Paano bang pagkasabi niya? Ano ba usapan niya? Ano po, parang hinaharas niya po ako kasi andyan lang kami dalawa. Nakahiga ng anak ko, natutulog to, pinapandede ko. Tapos, yung papa niya, pagdating dito sa bahay namin, aayain ako. Ayain ka? O, makipagtalik po. Tapos kapag hindi po mapagbigyan, ganun na lang po yung gagawin niya. Nananakit siya. Tapos, kinukonsinti pa ng mama niya. Tapos ngayon, tumakbo siya, pumunta na siya ng Olonga po. Tapos nagchat-chat siya sa akin na hayop ka, may lalaki ka. Ayaw mo ibigay sa akin yung mga account mo. Halos lahat nga po ng account ko, hawak niya. Siya nga po nahuli ko eh. May mga babae, nasa chat niya, conversation niya pa. Tapos ngayon, ako pa yung babalik na rin niya sa mga mama ko. Papakita niya sa mga niya na matino siyang lalaki. Kahit na naman sabihin niya, hindi na ako na kasi nag-uutak din. So, itong tinitirhan ninyo, dito ka nakatira ngayon? Apo. Ito ang nagsisilbing bahay niyo? Apo. Pero ito, bahay ng magulang mo? Apo. So, anong sabi ng nanay, tatay mo nung nabuntis ka? Nagalit po sila sa akin. Nagalit sila sa'yo? Apo, nag-aaral pa po kasi ako. Nag-aaral ka pa nung nabuntis ka? Apo. Although anak ka nila, hindi ka nila matiis. Apo. Dahil nandito ka pa rin ngayon sa kanila, no? Nandito ba ang nanay mo? Pwede ba Opo. natin sila makausap? Nandun pa sa loob. Para may parents consent kasi 15 years old pa lang siya, mga kababayan. So, underage pa rin. Kaya gusto ko makausap ang magulang niya dito para hindi tayo mapunta sa alanganin, mga kababayan. Ay, kayo po ang nanay. Nay, magandang hapon. Pwede ba namin kayong makausap? Sige na, po kayo. Kuha na ba yun? Nay, unang-una po, pakilala po muna ako. Ako po si Daddy Frankie. Kami po yung mga charity vlogger at may kapitbahay po kayo na lumapit sa amin para puntahan po itong anak nyo, ilapit. Dahil nga daw naawa sila sa kanyang kalagayan. At hindi na rin po nagpabanggit yung taong lumapit sa amin. Kaya yun ay dahilan ba't nandito kami.
Ano pangalan po ni nanay? Ang alias ko po, sir, Madel. Nanay Madel, ilang taon na po kayo? 44, sir. Ilan po anak niyo? 6, sir. Pang ilan po si ano? Pangatlo, sir. Ano pangalan mo, anak? Ella po. Ella. Ella. Oo. Pang ilan si Ella? Pangatlo, sir. Oh, Nay, ano pong nangyari? Bakit sa murang edad, 15 years old, nagkaroon na siya ng anak? Kasi, sir, yung boyfriend niya, sabi ko sa kanya, niyaya daw siya na ang kala niya siguro, sir, yung magharap-harapan lang sila. Ngayon, may alak daw. Ay, pinainom siya. Nilasing siguro, sir, doon na niya na ano. Pero kilala niyo naman. Oo, sir. Kaso, ang ayaw ko lang kasi sa mga magulang niya, ganun nga yung ugali niya, kagaya ngayon, sir. Humihingi ako ng tulong sa kanya. Dapat hati kami ng gastos sa baby. Tapos, syempre, walang-wala rin kami, sir. Sabi niya sa akin, wala na akong pakialam sa bata na yan. Sabi niya, sir. Tapos, nung nagbigay sila ng gatas nga, sasabihin pa nila, sir, kahit ikaw naman, sir, di masaktan ka, sasabihin niya na, kapag kinain mo yan, sasakit ang tiyan mo. Dapat bang ganun, sir? Di wag na lang sila magbigay. Kapag ganun ang susumbat nila sa amin. Pero Nay, bago magsimula, nung nanliligaw naman siguro, alam niyo naman nangyayari. Oo, sir, alam ko. Kilala niyo naman. Opo, sir, pero ang kala ko, sir, mabait siya. Pero pala, ganun din pala. Ba't niyo naman nasabing akala niyo mabait? Ano bang... Siyempre, sir, kapag pupunta dito, magandang paningin ay pag-anin niya sa amin. Pakikiusap. Tapos ano nangyari? Bakit? Tapos nung nag-usap kami sa barangay na pag-aralin nila. Ngayon, sabi nung... Pag-aralin nila yung... Etong anak ko, sir. Yung asawa. Sabi naman nung nanay nung lalaki, sige, pag-aralin natin, sabi niya. Tapos nung ayaw naman na nila pag-aralin, sir. Patigilin na daw. Ay, hindi, sabi ko. Nung nandyan sa akin, pag-aaralin ko yan, kako. Kahit anong hirap ng buhay namin, kako. Ayun ang nangyari, sir. Sila nang magagalit. Nag-usap-usap na rin pala kayo sa barangay. Sir. Nagpermahan po kami, pero hindi nila tinupad, sir. Kaya ngayon, nung nabuntis na siya, sinasabi naman na yung lalaki, kasi pinagbakasyon ko nga, sir, sa Nueva Vizcaya, sa kapatid, sa uncle ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, dyan muna, sabi ko. Tapos nung hindi naman niya akalain na buntis na siya, sir. Pwede nung tinawagan ko yung lalaki at pumunta ko sa bahay nila, nabuntis mo yung anak ko, sabi ko. Hindi ko naman anak yan, sabi niya. Ipa-DNA test kapag lumabas, sabi niya ganyan. Sige, walang problema, kapo. Ayun, sir. Nung hanggang ngayon, malaki mga anak ka na ba na? Nung sinasabi niya, ganun pa rin sa'yo. Dati naman Ganun hanggang pa rin ngayon. yung sinasabi niya, sir, na hindi niya daw anak. Ipa-DNA test niya. Ganun, sir. Tapos nung naghatid yung nanay niya ng yung pagkain, sir, gatas niya, atin na anak ko, yun naman ang sinabi niya. Na sana sumakit yung tiyan yung kumain niyan. Dapat bang ganun, sir? Kahit naman ang hirap namin, sir, wag naman sanang ganun, Mahirap, no? Bata pa. Sir. Sana nakapagtapos muna ng pag-aaral. Magiging sana mga kababayan, no? Sa mga anak natin, maging lesson learned po, no? Although andyan na yung baby, hindi na pwedeng ibabalik. Pero bilang magulang, gaya ng sinabi ko, ang magulang kasi hindi kayang tiisin ng anak. At ang mga anak, hindi pa natin alam yan hanggat hindi pa tayo nagkakaroon ng anak. Kagaya ni ate, no? Noong nag-aaral pa siya, siguro hindi nagkulang ang inyong mga magulang sa pagpapayo. Pero ngayon, maiisip mo, ngayong may anak ka na, no? Pero sana, maging maayos nyo pa. Pero, yun nga lang, masakit para sa akin kasi, hindi ko alam kung kailangan ko sabihin. Yung reklamo kasi niya, na, ibig sabihin, nung nanganak ka, nag-live-in na kayo, magkasama pa kayo. Opo. Magkasama pa po. Kasi parang magulo yung kwento eh. Oo. Di ba? Magulo yung kwento. Kasi nung buntis siya kanyo,
itinatanggi niya. Oo, sir. Pero ngayong nanganak na siya, Oo. nagsama kayo dito nung asawa mo. Ano lang, sir? Mga 1 linggo lang, sir. Isang Ay, linggo wala lang. na 1 linggo, no? Kasi nililinaw ko lang, ayaw ko lang maging bias din Oo. dito. Yung nililinaw ko lang, yung reklamo niya, yung sinasabi niya na pinipwersa siya, na gamitin siya, kapapanganak lang Oo, niya. yun. Alam niyo po ba yun? O yun, sir. Kaya nagalit din po kami. Tapos sinaktan niya nung sabi niya, iuwi niya daw, sir. Sinaktan niya doon. Kaya sabi ko, kunin kita dyan, kako. Ngayon, sabi nung nanay niya, hindi daw siya sinaktan. Eh, syempre, anak mo yan eh. Kampihan mo yan. Paano niyo nalaman, Nay, na sinaktan siya? Nag-chat siya, sir, tsaka umiiyak na siya. Oo. Tumawag sa kapatid niya, sir. Kaya sabi ko, wala pa kayong 1 linggo na nagsama na naman. Ganyan na naman, sabi ko. Kaya sabi ko, bawiin ko na lang yung anak ko. Kahit walang-wala kami, pilitin namin na kagaya nung naiano namin sa PIDYA, sir. Sinacheck up namin. Humingi po ako sa mga tao, sa mga kagawad na para makabili lang po ako ng gamot ng apo ko. Kaya yun, nakabili rin, awa ng Diyos naman, nakabili naman ako ng gamot niya. Kasi ang mahal, sir, 600 yung isang bote lang na ganyan. Tapos yung yung pangpausok niya, yun ang binibili namin, 55 ang isa. So, anong hanap buhay niyo po na? Wala po, sir, dito lang kami kasi kapag sir, hinihika rin ako. Yung asawa niyo po, Utility lang po. saan po? Diyan sa central ko po. 7,000 po isang buwan na, sir. Eh, kulang pa sa akin. Tutusin, kulang pa nga, sir. Gusto ko sana rin magtrabaho. Kaso wala pong, kahit man lang pangpuhunan sana. Dati nagtitinda rin ako ng isda, sir. Nung may nagpapautang sa akin. Kasi kapag pupunta ako sa palengke, binibigyan ko ako ng puhunan. Simula po nun, naggagala pa kami sa mga plaza. Tapos yun, nakilala ko siya, pinakilala siya sa akin ng pinsan ko. Tapos yun, nagkuha siya ng Facebook sa akin. Tapos yun, nagchat-chatan kami. Hanggang sa naging kami po. Hanggang sa nagbakasyon lang po ako. Hanggang sa may nangyari sa amin. Hanggang sa nagbakasyon lang po ako dun sa lola ko. Kasi po, pumunta po ako dun para may pambaon-baon po ako. Mabigyan ako ni lola ko ng mga pagkain ko, mga pambili ko ng mga notebook. Tapos, yun po, di ko po inaasahan na nabuntis po ako. Tapos, tumawag ako kala mama ko na sabihin sa lalaki na, "Ma, buntis ako." Sabihin mo po doon kasi kawawa naman itong anak ko kapag walang lalaking na ama. Sabi ko po sa mama ko. Tapos sinabi ko po, nung mga medyo malaki na po yung tiyan ko, inano niya po ako, sinasaktan niya po ako. Tapos pinipilit niya ako sa pagkikipagtalik. Hanggang sa nanganak po ako. Yun, pinipersa niya ako, lagi niya akong inaano na kapag di ako makipagtalik sa kanya, sinasabihan niya ako na may lalaki, na iba ang tatay ng anak ko. Tapos lagi niya akong tinatakot na ipapa-DNA test niya. Kaya sabi ko po sa kanya na ipa-DNA niya po kung gusto niya. Kasi binigay ko naman po lahat eh. Ano naman po akong mali na ginawa sa kanya. Tapos ganun-ganun na lang siya. Tapos papabayaan niya na lang kami basta-basta yun, aso para biglang iiwan. Tapos sasabihin ng mama niya sa akin, ganyan, ganito daw. Tapos pinagkakalap pa nila na, malandi akong babae doon sa kanila. Inahal ko naman po siya ng totoo. Pinaglaban ko siya sa magulang ko. Binigay ko naman lahat-lahat. Tapos parang hindi pa rin sapat sa kanya. Tapos ngayon, may sakit yung baby namin. Halos di man lang sila tumulong na magbigay ng panggamot niya.
naiyak po ako sa mga magulang ko kasi sila yung nagbubuhay sa may mag-ina. Tapos di ko pa natupad yung pangarap ko kay papa ko. Ano sasabihin mo ngayon kay nanay? Oh, sorry kasi hindi ko natapos yung pag-aaral ko kahit na napakatiis ng ulo ko nandiyan kayo kasi yan, tanggapin niyo pa rin kaming dalawa. Aminin ko po na matigas yung ulo ko kaya nangyari sa akin to. Nagsisisi ka ba? Sobra po. Ano sasabihin mo sa tatay mo na hindi ka nakatupad sa pangako mo? Ano sasabihin mo sa tatay mo? Pasensya na kasi sa sobrang katigasan ng ulo ko, ito ako, nandito, nag-aalaga ng apo nyo. Pero kung may pagkakataon man po na mag-aaral ako ulit, tatapusin ko po. Kasi siya na lang po yung kinukuhanan ko ng lakas eh. Tapos kahit makapag-aral pa ako, may posible na maganda po yung magiging trabaho ko. 15 years old ka pa lang, anak. Hindi ibibigay ni God yan. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa mo. What I mean is, hindi porket nagkaroon ng ganyan, ay wala ng pag-asa, no? So, panalangin natin na sana tulungan ka ng tatay ng bata. Hoy boy, panagutan mo naman tong anak mo easy to get ka na lang, di porket ka na dyan. Tatakbo mo na lang yung bata. Wala kang kwentang ama boy, di pagiging tatay yung pinapakita mo sa amin, kundi isang kaduwagan mo yan. Kaysa panagutan mo kami, andyan ka, tumakbo ka sa ibang tao. Anong gusto mo? Kukunin mo na lang ng basta-basta tong anak ko. Di ganun kadali mag-alaga, magpalaki ng bata. Tapos kukunin mo, wala ka man lang tinulong sa amin. Halos pati pambili ng gamot ng bata, wala ka man lang inaabot. Kahit 5 dukling lang dyan na wala ka man lang binibigay. Napakahayop ka. Ba't hindi mo na lang isipin yung ibang tao na humihiling ng mga anak pero hindi sila binibigyan. Ikaw, binigyan ka nga. Tinakbuhan mo na may responsibilidad mo. Wala ka dito. Hindi mo alagaan yung pamilya na binuo mo. Nandyan ka. Nagpapakaano ka dyan. Nagpapahusasa ka sa pagbili ng mga yosi tsaka mga alak mo dyan. Tapos kami dito kahit kunting hindi mo man lang mabigyan. Ibig mo sabihin gusto niyang kunin yung bata lang. Opo. Ano sabi niya sa'yo? Paano pagkasabi? Daw po, mag-usap-usap daw po kami sa barangay kasi may lalaki daw po ako. Kahit wala naman po akong lalaki. Tapos sinabi niya sa akin kahit na daw po mangyari kapag nag-aral daw po ako o kaya mapabayaan ko yung bata. Kukunin daw po nila eh. Hindi ko nga po napapabayaan yung anak ko eh. Kahit sa sobrang hirap namin, andyan, sinusubukan ko pa rin maging nanay sa kanya. Kahit so, napakabata pa ako. Ibig sabihin, pumapasok ka pa hanggang ngayon? Na-stop na po. Na-stop ka nung nanganak ka? Pero gusto ko pa rin pong mag-aral. Gusto mong mag-aral? Kasi gusto ko po matupad yung pangarap ko po na maging isang teacher. Oo, kasi bata ka pa, hindi pa huli ang lahat, no? Pwede naman siguro ang mangyayari dyan, mag-stop ka ng 1 taon, kasi syempre, breastfeeding ka, di ba? Apo. Oh. After 1 year, kung paano,
saka ka na makapag-aral ulit. At sana, yung nangyari sa'yo is magiging aral na sa'yo. No? Huwag ka na magpadalos-dalos. No? Kasi napakahirap ng ganyan, nag-aaral tapos may anak. Sobra po. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Di ba nung dalaga ka pa, hayahay. Opo. Kung saan siya napupunta, maggala-gala. Tapos ngayon may anak na, bahay na lang. Tapos iisipin mo pa pag may sakit yung anak mo. Ang hirap. Isa pa, hindi mo pa nai-enjoy yung pagkabata mo. 15 years old ka pa lang eh. Di ba? Opo. Di sana nag-aaral ka pa lang at inaalagaan ka lang ng nanay tatay mo. Wala sanang problema. Pero ngayon, ang aga, 15, nagkaanak ka na. Nagsisisi ka rin ba na sa nangyari sa'yo? Sobra po. Sobra. Sobra. Pero hindi pwedeng pabayaan yung anak mo, di ba? Opo. So, ano pangalan mo ulit, sorry? Ela po. Ella, may video ako. I-upload namin to, okay lang? Okay lang po. Okay lang. Ella, dahil sa nangyari sa buhay mo, maraming makakapanood ito, lalong-lalo na sa mga kabataan na kagaya mo. Baka may maipayo ka sa mga kabataan na kapupulutan ng aral para maging aware, hindi sila magaya sa'yo. Pwede bang bigyan mo ng mensahe yung mga kapwa mo estudyante? Opo. Sige. Mag-ingat-ingat kayo sa mga nakakasama niyong lalaki. Di porket boyfriend niyo na sila, dapat ipagkatiwala niyo na yung buong pagkatao niyo. Dahil baka mangyari din kayo sa nangyari sa akin na iniwan at hindi pinanagutan ng tatay. Tumakbo pa. Lumayo pa siya. Kaya sana kayo maging masuri kayo sa mga kasama nyo. Kahit sabihin yung kaibigan nyo yan o maging boyfriend nyo, wag kayo basta ibibigay yung pagkatao nyo kasi mahirap na ngayon. Kasi maraming na nagiging batang ina, single mom pa. Ngayon, sana wag niyong gagayahin yung mga katulad ko na maaga nagkaanak, tapos hindi pa nakapagtapos. Sana kayo, makapagtapos kayo. At wag kayong magtitiwala agad-agad sa mga tao na di porket mabait. Akala ninyo mabait, yung pala may tinatagong pagkaano sa inyo. Sana mag-ingat. Ingat po tayo sa mga nakakasama natin na mga tao. Katulad ng mga lalaki. Okay. So, Ella, salamat sa'yo, ano? Basta masasabi ko lang, magpakatatag ka. Gawin mong inspirasyon yung anak mo. Tsaka pagpatuloy mo pa rin yung pag-aaral mo. Okay? Apo. So, magbibigay ako ng ano. Kaya na sinabi, may sakit yung anak mo. Apo. Sana makatulong, no? Para, pambili nyo ng gamot, no? Okay, kamay mo. Batang-bata mo pa eh. Mag-aral ka pa, ha? Magpe-pray ka lagi kay God. Huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Apo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5,000. Sana makatulong sa inyong mag-ina yan. At maging aral sa iyo, ano? Sa pangalawang pagkakataon, ay maging maingat ka na. Salamat po. Pwede po ba yakapin ko po kayo? Okay lang. Laban lang. Kaya mo yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sige lang. Salamat po. Andyan pa ang nanay, tatay mo. Andyan ang mga kapatid mo para gagabay sa kahinaan mo. Kaya basta masasabi ko lang, wag na wag kang susuko. Pagsubok lang yan, no? Kaya magmula ngayon, magtitiwala ka lagi sa nanay, tatay mo. Kung anong payo nila, sundin mo, okay? Dahil bata ka pa, no? Opo. Hindi porkit nangyari yan ay wala ng future or what, no? Isipin mo na lang yung anak mo is parang bunso mong kapatid na sabay palalakihin mo siya tapos ikaw nag-aaral na nandyan yung gabay ng nanay at tatay mo at kay God.
number 1. Ha? O, sige. Pati ako napapaiyak sa batang ito, mga kababayan. Mahirap magsalita, mga kababayan. Hindi ako masyadong magaling magsalita. Lalong-lalo na sa edad niya na 15 years old. Maging siya man, mga kababayan, alam kong nararamdaman ninyo. Hindi niya pa alam yung mga sinasabi niya dahil sa kanyang edad. Kaya, yun lang, mga kababayan. Ipag-pray natin na sana makarecover siya, sana malagpasan niya itong pagsubok sa kanya. Ella, ayan, gaya na sinabi ko, magpakatatag ka. Gawin mong inspirasyon yung anak mo. Okay? So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat pong muli sa inyo. Pati ako naiiyak. May anak din ako. Ayokong palayo ng Diyos, mga kababayan. Yung anak ko, 12 years old, yung anak kong babae. Pakaingatan natin yung mga anak natin, mga kababayan. Gabayan natin parati sila. No? So, maraming salamat po. Pagka ganito talaga naiiyak din po. Naawa ako. Kaya, mga boys, pagkalalaki po tayo. Huwag po din po tayong padalos-dalos. Sa nakaanak kay Ella, wala po akong nasa gitna lang po si Daddy Frankie. Pero hiling ko sana para sa bata, para sa anak po. Ano? So, mga kababayan, maraming salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat and God bless po.